Ito. Haliksin natin yung sinampay. Ayun, tumubo na yung aking organic na ganito. Alam niyo naman, familiar niyo yan. Tumubo siya. So, ito, cardamoms. Ito, lemon. Ayun, may mga bago akong saha ng kamatis. May watermelon. Ito, watermelon. Ito, malapit na to guys. Next year, pwede na tong burasin. Ayun guys, nangunguha ako ng kamatis. Yung hinog lang, parang malabo naman. Ayusin ko ngayong camera ko. Kasi baka sinampay ang makita. So that's it. Mangunguha na ako ng aking mga kamatis. Kasi hinog na siya. Mamamatay na talaga siya guys. Ayan. So, winter na. Ang dami kong bulaklat. Kaso lang, hindi naman nabubuo yung mga ampalaya ko. Kaya pinasok ko siya dito. Yan guys. Hindi ko alam kung ano to siya guys. May bagong tubo Hindi ko alam kung ano to. Pero ito, ang dami kong seedlings. Yan. Pero ang daming anak ng ano. Uy, mayroon na namang bagong cardamoms guys. Ang ganda pala ng cardamoms guys. Nag-ano siya. Lumalaylay. Yan. Ito. Bala ko saan ko kaya ito ibigay. Sa tsumdong kaya. Namamatay na yung mga ano ko guys. Yung aking. Kasi kinalbo ko siya yung aking lumiliit na. Pati ito. Yung aking mint leaves. Pati ito. Kasi palagi kong tinatanggalan. Pero ito guys, maraming laman to guys. Pag wala na yung dahon nito guys. So that's it. Tapos na tayong manguha ng ating kamatis. Ayan po. Yung iba hindi na. Yung maliit na lang. Ito, sa maliliit to. Ito palagi kong kinaan. Pero ito, nagkandahinog na doon sa puno. Yan. Nagburas tayo guys. Tingnan natin yung ating niluluto. Okay na siguro to. Try tayo again. Nandito pa pala yung tinatry ko kanina. Parang tumigas naman. Kailangan lang talaga i-simmer. Lalagyan ko konting tubig kasi baka natuyuan. Sinabaw na ata to. Nagagalit naman yung isa. Pero okay lang. Stop pa natin. Hindi natin masimmer yan. So, kwentuhan ko kayo guys, ha? Nag-Bible study me kanina. Kung naano yung mukha ko, ang laki. Ayun.
Nag-Bible study mi kanina, guys, ang tungkol sa pasakop sa asawa, guys. Alam mo, naramdaman ko ang kapayapaan talaga. Mula nung maraming struggle last month at ngayon, tinuturuan ako ng Panginoon na pasakop sa asawa. Hindi pala yung tungkol sa asawa, tungkol pala yun sa sarili natin, guys. So, ayun, binago ng Diyos ang aking pag-iisip. Tunay na pakabuti ng Diyos. Sabi doon sa 1 Peter ba yun? Chapter 5, verse 1 and 2. Kuha ko ng Bible ko, guys. Ay, tignan ko lang kasi nga baligtad tong camera ko. O, ayan. Sana nga, yun na lang. Hawak-hawak ko yung camera ko, guys. Grabe si Mercy, guys, no? Okay lang. Baka yun. Yan. Ano ba to? Tama ba to? Hindi ko alam. Tingnan ko. Okay. Okay na yan. Nag-slide. Okay. So, every morning, Wednesday morning, 9 a.m. in the Philippines, 8:30 here, or 8 here, may Bible study kami. So, naalala ko yung Bible study namin kanina sa 1 Peter ba yun? 1 Peter chapter 3, verse 1 and 2. Sabi dito, guys, likewise, you wives, be in subjection to your own husband, that any obey not the word, they also may without the words be won by the conversation of the wives. Why behold your chaste conversation coupled with fear. Chapter 3, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel. So, yung Tagalog, gayon din naman, kayong mga asawa, babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita ay umahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali na kanyang asawang babae. Sa verse 2, sa makamasid nila ng iyong ugaling mainhin na may takot, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gayang nagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto at pagbibihis ng maranangal na damit. Ibig sabihin, may nahon tayo, tapos pasakop sa asawa. So, ganun pong ginawa sa akin ng Panginoon lately, look po. Tsaka tinuruan ako ng Panginoon, siya lang sapat na talaga. Napatunayan naman, pero may mga kanya-kanya pa tayong under process, tinatanggal ni Lord unti-unti, na hindi taga karapat dapat sa kaharian ng Diyos, katulad ng under progress, like in shirts. So, unti-unting tinatanggal ng Panginoon yan. Although namumunga naman talaga ang Holy Spirit, hindi niya ibubuhos lahat yan na siyam kaagad. No. Kasi kailangan may isuko ka, may surrender ka. Ang hirap isuko. But by God's grace, by the help of the Holy Spirit, through His words, I understand. So, that's it. Sometimes it's a proning. Talaga kung hindi na talaga madadala. Minsan, masakit, pero doon nagpasimula ng, nagpipress ng bagong oil. The anointing is there, it's already there, but you need to submit. It's not pleasing in the eyes of God. It's changing, tanggal ng mga bandages natin, tanggalin na yan unti-unti, hindi yung dire-diretso. So magtataka ka, hindi siya, masakit siya mag-pruning, pero in a way, after that, you know the purpose of God. Hindi po natin ikakasama yan. So, kayo nagpapasalamat. Ang hirap po talaga magpasakot kahit sino. Napakahirap mag-submit yun sa asawa. But by God's grace, I'm learning. Hindi ba makita yan ang asawa ko ngayon, but unti-unti po akong binago ng Diyos. Sabi ko nga anong nakaraang 3 days ago sa aking panalangin, Lord, isarado mo na lang tong bibig ko.
Kung maaari lang, mas maraming pakinig kaysa magsalita. At pasalitain mo naman ako kung nararapat akong magsalita. Hindi yung ugali natin na natural, we are not in the spirit talagang, I'm naturally bida-bida, tapos akala ko yun pala yung pagtumulong ka kahit na hindi sinasabi sa'yo, tumulong ka, pero sometimes you have to ask first to the Lord. Kung Lord, dapat ba itong gawin ko? Dapat ko ba siyang tulungan? Kasi lahat ng mayroon tayo, sa Diyos nagmula. Kaya ang Diyos nakakaalam. We are blessed to be blessed to others. Pero in a way, that is God's kalooban ng Diyos at hindi natin sariling kalooban. Although nandoon na yung heart natin na tumulong tayo, pero minsan may mga bagay na ang Diyos talaga ang rapat nating dulugan. Yan po ay natutunan ko po. So natutunan kong magtubuhay walang lubos, nahakangkon ko, sabi ng Lord sa kanyang salita, knowing no that I'm still God, be still. So, na, na mute lang ako. Tapos nagpray ako, Lord, yung sino mang gumawa ng aking Lord, wag mo na niyang gambalain, hawak mo naman lahat. Ikaw nakakita, walang hindi nakikita, walang lingid sa Diyos. So, ako'y nagpapasalamat sa hapon na to. Purihin ka, O Diyos. Iwan ko kayo ng kataga or panalangin na lang. Dakilang Diyos, buhay banal na nasa langit, ako ay nagpapasalamat, Panginoon, sa hapon na ito, Lord, na niloob mo, Lord, na magsalita, Lord, na naayon sa iyong salita at hindi sa sariling akin. Salamat, Lord, sa kababaan ng aking kalooban na ikaw ang siyang naghari sa puso ko, Lord. Natutunan ko, hindi yung vitamin I, kundi you, not me, Lord. Because you are more than enough in our life, Lord. Kasi kung ilagay namin na ako, palagi akong nafe-feel, Lord. So, ngayon, wala na akong pinanghawakan, binitawan ko na lahat. Bigyan mo lang ako ng kababaang loob, humility, Lord. Help me be like you. Ganon din po sa nakakita nito. Tulungan mo rin sila, Lord, na makasunod sa iyong kalooban. Salamat sa hapon na to, na maging pagpapala kami sa iba, Lord, na ikaw ang siyang maparangalan sa buhay namin at ikaw ang siya makita, maging asin kami, Lord, at liwanag. Salamat pa rin sa hapon na to. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa wanan ko kayo ng kataga, persecuted but not forsaken. Makikita ito sa Bible, hanapin nyo na, hindi ko nga alam kung saan to, basta naalala ko na lang to palagi. Kasi yun ang aking pinanghawakan. Casting down but not destroyed. So kapatid, muli, see you on my next vlog. To God be the glory. God bless you all. Happy Wednesday. Tignan natin yung ating niluluto, guys. Luto na, nangangamoy na. Okay na siya, guys. Babe, you can use this, oh. Oh. No. Bring this stuff in here. One pen. Don't bring it in here. I don't have no pens in here. Take it put it in my drawer with all the other ball pens. I don't need all the ball pens. I'm gonna give it back to you because I don't want it. Give me all these pens. Look at that. Man, find something to do with the pens. I got enough pens. Remember the pens you bought me? The 200. I still got about 100 of this. Okay.